Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, Bagyo Tino 5 ka beses nga naglandfall. May jutay nga paghina antes nagtabok sa Panay. Pila ka balay sa coastal area sang Iloilo nagkalaguba bangod sa mabaskog nga hangin tugas ang Bagyo Tino. Mabaskog nga hangin kagulan na batyagan sa Bacolod City dala sang Bagyo Tino. Masobra 400 ka pasahero na stranded sa mga puerto sa Western Visayas bangod sa pagsuspende sa biyahe sa mga sakayan. Malawig ang pila sa mga na-stranded nga truck sa Dumangas Port. Pila ka lugar sa Moises Padilla naka-eksperyensya sang madalom nga pagbaha bangod sa mamunog nga ulan. Kagalaki nga sakay sa tricycle na dulaan sang kabuhi matapos sa tumbahan sang puno sang kahoy sa Pontevedra, Capiz. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon pa nga mabatyagan sa pila ka lugar sa isla sang Panay, Guimaras kag Negros ang epekto sang Bagyo Tino. Halin sa nagsulod sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Tino, 5 na ka beses nga naglandfall. Una nga naglandfall sa Silagos, Southern Leyte, alas 12 kay na sang kagahon. Sunod nga naglandfall sa Borbon, Cebu. Naglandfall man sa Sagay City, Negros Occidental, kag alas 11:10 kay na sang aga sa San Lorenzo, Guimaras. Alauna 20 subong nga hapon sang liwat nga naglandfall sa Iloilo City. Sunod sa pag-asa may jutay nga paghina sa kabaskugon sang bagyo apang nagapabilin sa typhoon category. Mga kapuso, aton balikan ang dugang nga mga balita gikan sa Bacolod upod kay Kapuso Adrian. Mga na-stranded nga pasahero sa mga puerto sa Western Visayas naglabot sa masobra 400 bangod sa pagsuspindi sang biyahe sa mga sakayan pandagat. Mga balay sa coastal areas nagkalaguba bangod sa mabaskog nga hangin. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Gamit ang mga karton, mansighapin ang mga stranded ng mga pasahero agud makapahuway sa Parola Wharf, Iloilo City. Ini matapos nga ginkansela ang biyahe sang fiber boats pa Iloilo Guimaras and vice versa. Nagtulog sa pantalan ang mga ini samtang naghulat sang biyahe. Masobra isa kagatos ka mga individual ang na-stranded diri sa syudad. Budlay amon sitwasyon day kay dire lang kami naghigdaho tapos ang tiles balan mag ano bala ang tugnaw bala ga lusot. Wala na lang sa order sa Coast Guard. Ma'am na sila gatag. Insurance nga matabok ng mga pasero. Naglabot sa 413 ka pasahero ang nagpabilin sa mga pantalan sa rehiyon matapos nga ginsuspende ang tanan nga sakayan lakip na mga ro-ro vessel kag fast craft operations pati mga fishing vessel ang na-stranded man. Ang tanan nga fishing vessel subong ma'am no nga naka sa istansya IFPC no. So ari sila subong tanan diri sa aton na Iloilo River no gatik shelter kaya mo lang ni ang medyo safe nga lugar. Naghatag sang pagkaon kag tubig ang PCG sa mga stranded individual. Naglabot sa 3,414 ka individual ang ginpang evacuate sa mga eskwelahan sa Iloilo City. Kalabanan sa ila ang mga nagaistar sa coastal area. Bala mo haragin kami sa may baybay ang balay namon. Siyempre may mga bata man kami. Suno sa DSWD6, wala sang dapat kabalakan ang mga apektado nga pamilya. Bangod bastante ang family food packs bisan pa magtener sang duha, tubtub 3 ka adlaw ang mga ini sa evacuation center. Nakapag-provide naman kita particularly in the province of Capiz sa family food packs. Pero probably ang mga madamo naton nga mga provision is after na maglabayan ang aton bagyo. 43,000 na ang aton nga mga internally displaced persons. So, but silingon, kaya sang aton naka-preposition.
And we have close coordination naman sa Visayas Resource Center naton sa Cebu. Diri sa barangay Hinaktakan, La Paz, natumbahan sang kahoy ang pila ka balay. Nagbaliskad ang mga atop bangod sa makusog nga hangin. Ang ano pagpaksi sang sanga, ma'am? Pilpilag sang sanga ang balay. Sa barangay Biton, Haro, masobra na pulo ka mga balay ang nagkalaguba bangod sang hampak sang balod kag mabaskog nga hangin. Nahalitan man ang mga balay bangod sang pagkatumba sa mga tigulang nga kahoy. May isa pa ka SUV ang nawasak matapos maigo sang puno sang paho. May mga lugar nga nadulaan sang kuryente, apang padayon nga ginatinguan sa mga power distribution utility kag electric cooperative nga mabalik sa normal ang supply sang kuryente. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Pila ka puno sang kahoy nagkalatumba sa Victoria City kadungan sang paglaslas ang Bagyo Tino. Samtang sa Moises Padilla, pila ka mga residente apektado sang baha. Si Aileen Pedreso nakatutok. Nabatyagan ang mabaskog nga hangin kag pag-ulan sa polusyon sang Northern Negros Occidental dala sang Bagyo Tino. Sa Victoria City, makita ang nagkalatumba nga puno sang kahoy pati na sa mga kalsada. May atupman sa mga pamalay nga nagnilapta matapos palidon sa mabaskog nga hangin. Gani hindi malabayan ang pila ka mga dalanon sa syudad. Ang pila ka mga residente ginhingagaw nga higta ng ilang mga atop. Kinapangigta ko lang mga sin sa mga may kalat na ko ginahingagaw. Amo ginahinakuan ko gid. Number 1 gid ang mga atop. Apisa nagalaslas ang bagyo, may pila naman nga nagapang-alang-alang nga mag-evacuate. No, palidong. Mapala na karon magdalam gid niyo ah. Yas-yasan ni kangin. Sa Barangay Crossing Moises Padilla, halos nalabot na ang atop sa mga pamalay bangod sa mataas nga baha. Nag-awas man ang tubig sa overflow sa Barangay 1. Hindi maagyan ang pila ka mga dalanon sa Barangay Montilla bangod sa mga nagabalabag nga puno sang kahoy. Subong man ang hanging bridge sa Barangay Quintin Remo. Sunod sa MDRRMO, mas sobra 5 kagatos ka mga individual ang nag-evacuate kag temprano nga nagatinero subong sa anom ka evacuation sites. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Paglaslas ang Bagyo Tino, nabatyagan man sa Northern Iloilo kag probinsya sang Capiz. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Inzo sa Rojas City, Capiz. Kim, kamusta dira? Jert, nagkalatumba nga puno sang kahoy kag dalan nga hindi maagyan bangod sa baha. Ini ang halit o pila sa mga halit nga ginbili ni Bagyo Tino sa Northern Iloilo kag probinsya sang Capiz. Gintumba sang mabaskog nga hangin ang pila ka puno sang kahoy sa pila ka kabanwahanan sa Northern Iloilo kasunod sang paglaslas sang Bagyo Tino. Kasubong na lang sang kahoy nga ini sa Barangay De Vera, Sara. Temporaryo nga nadulaan sang kuryente ang pila ka residente matapos natumbahan ang linya sang kuryente. Araw na ang tubigan din nila wadaan kuryente kay ang kuryente na nga namot araw-araw. Temporaryo nga wala na agyan ang ining adalan sa Barangay Poblacion Ahoy matapos natumba ang isa ka kahoy. Gilaksa mi gid gina mga itirte guro. Nagtuon sang traffic di ka gina. Tapos kimbuligan namon sang iya ka DRR kagamon mga tano diri. Makita naman sa sininga video ang pagkauka sa mga top sang pasilidad sa seawall sa San Dionisio, Iloilo. Samtang ginreklamo naman sang residente nga nagbakwit sa Civic Center sa Balasan, Iloilo nga wala ini ginbaton. Wala ko nag-agi sa barangay nga mga barangay opisyalis kay decision ako nagpanik na ko sir, may lapsag man ko sir, may lang maginbalhinan kami nga subong nga balay pero pagarparon man to. Sang sininga gabi sir, may ara kita pumuluyo nga hindi niya catchment ang aton nga Balasan Civic Center. So gintawgan namon ang iya nga barangay nga wala man siya dito naka-coordinate nga open naman gali sir. So may miscommunication lang. Kaagahon pa lang, nabatsagan na ang pag-ulan sa Rojas City. May pila kadalan nga ginbaha. Makitan man sa video ang epekto sa bagyo sa probinsya sang Capiz. 4 kadalan ang temporaryo nga wala maagyan sa Capiz bangod ginbaha. 2 naman ang naapektuhan sang soil erosion kag natumba nga kahoy. Masobra 56,000 ka individual ang yara sa evacuation center sa probinsya sang Capiz bangod sang bagyo. Sa Panay naton ang magubilan at may soil erosion kag ang poblasyon Ilaya sa Cali Martires may ara sang obstruction nga kahoy.
Jerd, suno sa alkalde sang Rojas City apisar naglabay na ang Bagyo Tino sa syudad kag madamo na sa mga pumuluyo ang excited na nga magpauli sa ilang ang mga kabalayan. Nagpanugyan sa gihapon ang alkalde sang syudad sa mga evacuees no o residente nga yara sa evacuation center nga ipabuwas na lang ang pagpauli para man sa ilang seguridad. Ilabi na ang mga yara sang senior citizens, PWDs kag mga kabataan. Jerd? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas, halong kamudera. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod taliwat si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamong ginasalamat mga residente sa coastal area sa Bacolod City ginpaidalong sa forced evacuation bangod sa mabasog nga hangin kag ulan nga dala sa Bagyo Tino. Yaring balita ang aton gintutukan. Kaina pa lang sang aga, nabatsagan na ang mamadlos nga hangin kag ulan sa Bacolod City tugas ang Bagyo Tino. Gabi na hangin, sana tong mga sen. Tapos ang mga ambot namon puro na to wasak, sir. Gabing balod, kay gabi pagid ang hangin. Napit kami nga daan sa baybay dito. Nagpatigayon sang forced evacuation ang Barangay 2 response team. Bawod halin pa kagabi nga ginapabakwit ang mga residente sa coastal area apang may iban nga wala naghalin sa ilabalay. Ang ako nang gurumay mo as the PNP pakadto di kag mag-force evacuation ta wala na ta may mo. Nga kapaw, hindi gid kapaw. Amo gina sila. Sa Barangay Banago naman, may pila ka balay kag bangka nga naharitan sa mabaskog nga balod. May mga manugpangisda halin sa Northern Negros Occidental ang nagpaamulya anay sa lugar agud makalikaw sa mabaskog nga balod. May malapit 1,500 ka mga pamilya o kung masobra 5,200 ka individual ang ginatatap sa 25 ka evacuation center sa syudad. Sa Banago Elementary School 1, may nagkatumba nga puno sang kahoy. Ina safety na sila gani, sila yan nagapakagtupakari. So nagakalatumba na tidaan ng mga kahoy. Bangod sa makusog nga hangin. Nagkatumba ang madalag nga kahoy sa Burgos Public Cemetery. Subong man sa Bacolod Public Plaza. Sa downtown, naggalinapta ang mga buka nga glass walls. Temporaryo nga ginpasiliduhan ang dalan para sa clearing operation. Mangin mabudlay para sa aton mga rescuers, mga barangay volunteers kag iban pagid nga magtabok diri bangod ara to sa may uluunhan ang aton nga Emergency Operation Center nga nagakonsolidate sang tanan-tanan nga mga impormasyon, nagabaton sang tawag ato man to mga hotline kag mga computer pati mga CCTV mga kapuso. Ginatipon pa sang LGU ang kabugusan nga balor sang halit nga ginbilin sang Bagyo Tino sa syudad. As of this moment, wala pa man ta reported casualty or injured, no? And hopefully nga wala lang kita ni. Adrian Prietos, One Western Visayas. Isa kalalaking taga Bacolod City, patay matapos natumbahan sang kahoy sa Pontevedra, Capiz. Yaring balita ang tutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sininga video ang pagkarga sa mga responders sa stretcher sa dugon niya lalaki. Gindala pa ni sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ang lalaki sa video, ang natumbahan sang kahoy sa Barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz, alas 10 na sang aga. Sunod sa residente sang barangay, naflatan ang goma sa motor nga ginamaneho sang biktima. Nagpundo ini kag nagpatugong hangin. Sang nakabati sila sang ragit net sang kahoy, ginhingagaw pa sinisalbar ang iya motor apang natumbahan gini sang kahoy. Nagambal man to sante siya nga palayo na sa motor nga hindi sang balik. Inagbalik pa sa pagkatumba sang kahoy igugin sa solo ya. Mapok sa dayon sa tunga sang krasada. Sa investigasyon sang kapulisan, legal nga pangidaron ang biktima. Residente sa Bacolod City, kag temporaryo nga nagapuyo sa Pontevedra. Consider siya sir nga daw libre sa sir. Nag-reside siya, temporary reside siya sa may Barangay Sublangon.
makadto sa iyang manukan. Nagapakigaangot na ang kapulisan sa ginaobrahan City kag sa pamilya sa Bacolod City. Pahanumdom sa kapulisan sa tion sa kalamidad. Nag-remind ako sa tanan nga pumuluyo diri sa Ponte Vedra Capiz na be vigilant always in a safe area, always take cover. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka balay na tumbahan sang puno sang lubi sa Guimaras sa paglaslas ang Bagyo Tino. Pagbaha na eksperyensya sa pila ka banwa sa Antique. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makitan sa sininga video ang pagbinuligay sang pila ka residente kag kapulisan. Agon ma-rescue ang mga yara sa sulod sang balay nga natumbahan sang puno sang lubi. Suno sa nag-upload sang video, madinalago naman nga na-rescue ang pamilya nga ginabugusan sa mag-asawa kag duha nila ka kabataan. Ang insidente ang natabo sa Barangay Concordia, Nueva Valencia, Guimaras, kay inasang aga. Ang probinsya sang Guimaras ang isa sa mga lugar kung saan naglandfall ang Bagyo Tino. Ina nagluntad sa San Lorenzo alas 11:10 kay inasang aga. Makita sa sininga video ang baha sa dalan. Hindi man tama kadalom sang tubig. Apang makitaan nga ina nagsulod sa pila ka balay. May residente gani nga ginbuhuan ng pader para makalusot ang tubig. Ina nagluntad sa Purok 3, Barangay Talisayan, Anini Antique. Padayon pa ang pagtipon sang Anini EMDRRMO sa datos sa mga apektado sa pagtaas ng tubig. Sa San Pedro, San Jose Antique, makitaan man ang pagsulod sa baha sa pamalay. Suno sa San Jose LDRRMO, ang mga barangay ang isa lang sa mga ginbaha kay nasangaga. Lakip sa mga ginbahaan ang Barangay Bariri, Bugarot, Kansadan Tubudan, Inabasan, Kagsupa. Sa Bugarot, naglabot sa 5 katapak ang kadalumon sang tubig. Apang amat-amat man ining inahubas. May preemptive evacuation naman nga ginpatigayon ng LGU. Sa karon, yara sa mga evacuation centers ang banwa masobra 1,700 ka pamilya nga ginabugusan sang 400,800 ka mga individual. Pagina sa aga, tudo na ang ulan and we have a lot of evacuees already. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Ari balantayin mga kapuso ng pagwas ng Lahar Flow Advisory FIVOX hidungan sa pag-inulan tugas ang Bagyo Tino. Nalakip sa mga lugar nga posible magluntad sang lahar sunod sa FIVOX among Taburong Ukon Ibid Creek sa Barangay Biak na Bato, La Casillana, Negros Occidental. Kag ang Bahibay Falls, kag Talatapan Creek sa Kabakungan, La Casillana, Negros Occidental. Ginapaligmat ang mga residente sa lugar nga maglikaw malapit sa subak ng iban pa nga ginaagyan sang tubig halin sa Bulkan Kanlaon. Ginapanugyanan nga mag-evacuate gilayon kung padayon ang mabaskog nga ulan. Magbantay man sa update harin sa LGU kag sa FIVOX. Mapuso formal na ginanunsyar sa Philippine Sports Commission o kung PSC nga sa syudad sa Bacolod ang mangin city o kung host city sang Batang Pinoy National Championships sa masunod nga tuig. Ginanunsyo ini sa mismo closing ceremony sang Batang Pinoy 2025 sa General Santos City sa October 30. Nagpasalamat naman ang Bacolod City LGU sa PSC sa pagpili sang syudad. Nangin-host ang Batang Pinoy ang Bacolod City sa 1999, 2001 kag 2013. Sa kompetisyon sa mga tuig, kapin 9,000 ka-atleta kag delegates ang nagpakigbahin sa 27 ka-sporting events. Mga kapuso, malantaw ang Veiled Musician Philippines sa special episode sa Domingo, November 9. Ini ang Philippine legs ng reality singing competition ng Veiled Musician nga nagagwa sa SBS sa South Korea. May ara nga 12 contestants kag 3 rounds ang kinanta. Sanday Gabby Garcia and Raver Cruz ang host sini. Sanday kapuso premier balladeer Mark Bautista, the undeniable diva Rita Daniela, kag Asia's limitless star Julian San Jose naman ang mangin jury. Makaupon nila sa final round ang guest judge nga si second-gen K-pop idol Tiffany Young. Ang Veiled Musician Philippines ang collaboration sa GMA Network, South Korean entertainment company Canverse, kag SBS nga naging partners ang Kapuso Network sa Running Man Philippines. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mapuso 5 beses nag-igaw sa dutang Bagyo Tino, umpisa itong ang gabi tubtob, subong nga hapon.
Sa 3 p.m. bulletins ng Pag-asa, ulihin na siplatan ang mata sang bagyo sa vicinity San Remigio, Antique. May kabaskugon ang hangin nga 130 kilometers per hour kag pagmadlos nga 180 kilometers per hour. Nagahulag ini pa northwestward sa kadisigon nga 15 kilometers per hour. Signal number 4 sa Cuyo Island, central kag southern portion sa Antique, central kag southern part sa Iloilo kag Guimaras. Signal number 3 sa northernmost portion sa Palawan, lakip ang Calamian Islands. Subong man sa nabiling nga bahin sa Antique, lakip ang Caluya Islands, Aklan, Capiz. Nabiling nga bahin sa Iloilo northern kag central portion sa Negros Occidental, pariman sa northern portion sa Negros Oriental. Madamo pa sa lugar ang yara sa idalom sang signal number 2. Kag signal number 1 sa mga lugar nga yara sa idalom sang wind signals, manginhanda sa gihapon sa mabaskog nga pagmadlo sang hangin. Kapuso sa datos sa Metro Weather, mabasog sa gihapon ang ulan sa bugos ng Western Visayas, lakip ang Negros Island Region. Padayon nga mangin alerto sa baha, di gani landslide. Mga puso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance na magdaog sang tig 1 million pesos sa Grand Draw. May maswerte man nga tagdaog sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Magduwa sa 1,000 daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV, pati man radio stations, kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong ha sa fake news, fake FB accounts o kung scam text. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa ating GMA promos para sa complete mechanics pati man announcements. Mga kapuso, pila ka mga balay sa Iloilo nagkalaguba matapos ang paglaslas ng Bagyo Tino. Pila sa mga truck nga na-stranded o kung pila sa Guasang Port sa Dumangas, mas nagdamo pa bangod sa kanselasyon sa biyahe. Si John Sala nakatutok. Naglaslas ang mabaskog nga hangin kag ulan sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo tugas ang Bagyo Tino. Pasado las 9 kay na sang aga na batsagan ang mabaskog nga hangin sa banwa sang Dumangas, Iloilo. Diri sa plaza, pila ka mga salakyan na nahulugan sang sanga sang kahoy. Sa coastal area naman, pila ka mga balay ang naglulupad ang mga scene. Nagkalatumba pa ang pila ka mga puno sang kahoy sa tunga sang dalan. Mga kapuso, magluwas sa mga puno sang kahoy, nagkalaguba man ang pila ka mga balay diri sa coastal area sa banwa sang Dumangas, Iloilo bangod sa mabaskog nga hangin. Nagaluto sa pamahaw si Manong Jobert diri sa Barangay Ermita sang hinali nga naghuyop ang mabaskog nga hangin. Kaangay kuno nga nagbalis ka ng ilabalay kag dalayon nga naguba sang bagyo. Wala di ibasain, guba na bilog balay guba. Naglupad gid mo no. Si Tatay Ruben, nagrisgo nga mapahigad ang mga scene nga nagalapta sa dalan bangod delikado para sa mga motorista. Panipon ko ang sin kay hadlo ko basi maluparan lang motoraw. Na-delay ang rescue operation sang Dumangas MDR-RMO bangod sa tuban ka delikado nga sitwasyon. Hindi na kita kapagawa sang aton nga mga rescue teams kay tungod delikado man sa aton nga mga team nga maglakat nga sa kasagsagan sang bagyo kag ang aton man salakyan kay may posibilidad nga madisgrasya. Samtang bangod sa kanselasyon sang biyahe sang Roro vessel sa Dumangas Port, malapit isa kagatos ka mga truck ang na-stranded sa highway pasulod sa Pantalan. No choice talaga at kailangan maghintay bago makatawid at delikado at ayaw din magpatawid ng Coast Guard. Para safety man kami. May isa kasakayan malapit sa port naman ang insulob sang tubig dagat. Suno sa Pag-asa Iloilo, apisar nga wala gawas ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Iloilo, hindi dapat makampante. Bangod mahimo sa gihapon nga maeksperiensyahan ang mamunog nga pag-ulan. Expect sa gyapon nga may mga kumbaga may mga worst case scenario sa gyapon nga mga kusog nga hangin and then makusog nga mga pag-ulan. Sa Huwebes ang aga ginalauman nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Tino. Upod kay Hans T. Chateau, John Sala. Buana, Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City LGU nagbukas ang center nga libre nga nagahatag sang therapy sessions sa kabataan nga may special needs. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Importante para sa 38 anyos nga Iloy nga mahatagan sa nagakaigo nga therapy. Ang 5 anyos ni nga bata nga si Angelo nga na-diagnose nga may autism spectrum disorder. Apang paghangkat gid sa iya ang 9,600 pesos ni nga balaydan kada bulan para sa mga sesyon.
Gani dakogit kuno nga bulig sa iya sang inbuksan ang eskwelahan sa Barangay Taal Molo kahapon. Ang eskwelahan, ang lugar ko sa diin pagatutukan ng early intervention sa kabataan nga may special needs nga nagaedad 0 to 5 years old. Wala inisang bayad sa luyag magpa-enroll. Very draining gid siya financially. Dako gid niya nga bulig kay we don't need to pay na. We don't need to spend money out of our pocket. In an hour damo na pwede mabulig sa bata mo in a therapy nga hindi na bala ikaw. At least may mga trusted na people and may expertise to handle these cases. Sa sulod sang isa ka oras sa isa ka adlaw, nagkalain-lain nga one-on-one session ang ginahimo sa tagsa ka bata depende sa ila kinahanglanon. Ang playground ang para sa gross motor skills sang mga kabataan. Ang isa ka hulot klasihan ang para sa communication kag fine motor skills sang estudyante. Ang 24 ka mga estudyante subong sa center ang ginatutukan sang SPED teachers, physical therapist kag psychologists. So in terms of communication, gahatag kami activities like answering yes or no questions, kay gapangita kita sang way para makakuha responses sa ila. Ang mga children naman nga they are having difficulty in running, nga may good balance. So amo na part sa ila program every day diri sa playground, mapawalk kami on the balance beam. Ang center sa Molo ang makaakomodar sang 50 ka estudyante subong nga tuig. Ginalantaw nga magasaka ini sa 300 ka mga estudyante kung ma-expand na ang classrooms. Plano pa pahamtangan sa kasubong nga center sa iban pa nga distrito. Ang center ang nagakomplement sa programa sang DepEd nga Inclusive Learning Resource Center o kon ILRC nga nagaserbisyo sa kabataan nga preschool age. Ang first 7 years nga developmental milestone sa mga bata, important gid kay kung mapabayan, most likely sila ni ang mga ma-develop sa mga other nga mga behaviors inside the classroom. Ang goal gid namon is before sila mag grade 1, ready na gid sila, ready na to be integrated inside the classroom. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon gid sa paghalong bangod wala pa natapos ang threat ni Bagyo Tino sa aton diri sa Panay Island. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.